Ika-22 na kabanata. Ito ba yung ilusyon kanina? Pero hindi ata, parang kaparehas nito sa kung ano ang nakikita ko pag ginamit ko ang suspicion, sambit ni Jae-hwan sa isipan habang nagmamasid sa kapaligiran, maghintay ka lang bubuit, at huwag maiinip, matatapos din ito kaagad. Sambit ni Chung Heo habang ginagawa ang soul slash. Ganito pala ang pagtingin ng matandang ito, dito sa mundo, sambit ni Jae-hwan sa isipan. At biglang nahulog sa sahig ang espada ni Jae-hwan, na may tatak na maverick. At pagkatapos ay lumagapak sa sahig si Chung Heo, habang nanunood si Jae-hwan sa kanya. Hoy! Sambit ni Jae-hwan. Walang hiya, naubusan na ako ng espiritual na enerhiya, kung hindi lang dahil sa Kastilan. Nanghihinang sambit ni Chung Heo, at biglang yumanig, unti-unting gumuguho ang nilikhang mundo ni Chung Heo. Sambit sa isipan ni Jae-hwan, hindi maaari, madadamay at mawawala ang hindi patapos na guhit ko, sambit ni Chung Heo, habang nakadapa sa baba ng nakaguhit na mukha ni Mino at katabi ang espada ni Jae-hwan, patawad, ito ay kahiya-hiya, sambit ni Chung Heo, at biglang pinulot ni Jae-hwan ang espada nito, ano ang gagawin mo? Susubukan mo bang gawin ang soul slash? Ang tanga mo naman, hindi mo pa nga naiintindihan ang mundo ko. Pero gusto mong subukan kopyahin ang soul slash ko, sambit ng nanghihinang Chung Heo, ngunit hindi umimik si Jae-hwan habang hawak niya ang kanyang espada, hindi ko kayang humiwa, ngunit kahit pa ganun ito, at ito ay isang panggagaya lamang, sambit ni Jae-hwan habang binabalak na gawin ang soul slash. Tumigil ka. Ang goal slash ay hindi maaaring gawin ng kahit sino pang mang tao. Sigaw ni Chung Heo, ngunit si Jae-hwan ay may ibang naalala, ang tungkol sa mga sinabi ni Claire na ang ginagawa niya ay hindi katapangan kundi kahibangan at ang mga taong kagaya niya ay isang, ngunit pinutol niya Jae-hwan ang kanyang naalala, manahimik ka. Sa unang pagkakataon, pinulot ko ang espada ko, upang may iligtas na buhay, at biglang umangkop ang katawan ni Jae-hwan sa mundo ni Chung Heo, ano itong nakikita ko? Gulat na sambit ni Chung Heo. Ano nga uli ang itsura ng babaeng iyon? Tama, naalala ko na, ito iyon. Patuloy ang pagsasalita ni Jae-hwan habang siya ay nagpipinta. Ang babaeng iyon ay napakatigas ng ulo at palabiro, kahit na isa siyang assassin, isa rin siyang madaling target. At siya ay tapat, sandali parang may kulang, tama, at naniniwala siya sa mga tao. Salamat, at pinaalala mo na may nunal siya, sambit ni Jae-hwan. At pagkatapos nito, nang unti-unti, mawala ang mundong nilikha ni Chung Heo, muling gumising si Mino, kaagad niyang nakita ang mukha ni Jae-hwan at masayang ngumiti si Mino. Ang korupsyon ng espiritu niya ay bumababa, at ang golification niya ay biglang tumigil, hindi ako makapaniwala sa nasasaksihan ko. Sambit ni Jahir, at nakatingin si Jae-hwan kay Mino, habang si Claire ay tinanong kung ayos lang si Mino, at nagtanong si Mino kung bakit siya umiiyak. Hindi pala gaanong makitid ang pag-iisip mo, parang nadagdagan ka ng edad. At sino ka nga pala? Paano ka gumawa ng goal slash, pero hindi yun matatawag na ganoon, mas maigi itong tawaging na goal stab, at saan mo ba ito natutunan? Sambit ni Chung Heo habang naaalala ang ginawa ni Jae-hwan. Doktor talaga bang gumawa ba siya ng kapareho ng goal slash? Tanong ni Jahir, hindi ko man gustong kilalanin iyon, ngunit tama iyon, ang goal slash ay hindi katangian, kaya walang sino mang adaptor ang kaya itong pag-aralan, kaya naman ang masasabi ko, kagaya ko siya na isang awakener. Isa siyang tagagising, sambit ni Chung Heo. Ang awakener o tagagising ay hindi ordinaryong mga nilalang, sila ay ang mga nakatakas sa mga tuntunin ng sistema. Sila ang maliit na grupo ng minorya, na nakakuha ng kakaiba at malakas na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtanggi sa pag-adapt sa mundo para umadap, sila ay nagtataglay ng lakas na sapat upang mabago ang kapangyarihan at balansi sa chaos, kahit sa kabuuang sakop ng Great Land ay kaunti lang tao, ang makikilala mong awakeners or tagagising. Dahil ba isa siyang awakeners, kaya siya ay nakagawa ng goal slash, kung ganoon, sambit ni Jahir. Kumalma ka lang, hindi pa natin alam ang pagkakakilanlan niya. Sambit ni Chung Heo, pero di ba sabi mo kapag may isa pang tao na may kakayahang gumawa ng goal slash? Posible may pag-asa na mailigtas ang Castellan, Doktor, wala nang mas importante pa, sa buhay ng Castellan. Sambit ni Jahir, at biglang may boses na nagsalita sa labas,
may permiso ako mula sa looban na kaharian, kaya magbigay daan kayo, at napalingon si Jahir, at nakita niya ang grupo ng Dark Shadow pati ang kapitan nila, commander ng Dark Shadows, si Dark Shadow Captain, isang 5th adapter stage. At bakit sila nandito, wala naman silang dapat na pakialam dito at sa Soul Slash, at ang mga ghoul na kumalat ay pinatay na, sambit sa isipan ni Jahir. At naglakad patungo kay Jae-hwan ang commander ng Dark Shadow. At ito ay nagbigay-pugay, maligayang pagbati, sugo ng Green Pirates. Pwede bang sumama sa amin ang mahalagang bisita patungo sa pinakaloob ng kaharian? At habang nagsasalita ang commander ng Dark Shadow, napansin niya ang doktor at si Jahir, bakit ang doktor at ang kapitan ng Extermination Captain ay naririto? Sambit ni Dark Shadow, ano isa siyang sugo ng Green Pirates? Tanong nilang dalawa, at di malaman ni Jae-hwan kung ano ang ibig sabihin nila, habang sa loob ng kaharian, isang tasa ng tsaa ang makikita. Sa wakas ay nagkita na tayo Jae-hwan, ngunit bago ako pumunta sa kung ano ang pakay ko. Hayaan mo muna akong magpakilala, ang pangalan ko ay si Yerhen Shiver. Ako ang commander ng kaharian ng Gorgon, sambit ni Yerhen Shiver. Ako naman si Jae-hwan, tugon ni Jae-hwan, tama nga ang sabi ng doktor sa iyo, pero tatapatin na kita sa pakay ko. Ikaw ba ay isang sugo ng Green Pirates, sambit ni Yerhen Shiver. Hindi ako sugo nila, tugon ni Jae-hwan. At iyon din ang hinala ko, na hindi ka envoy nila. Sambit ni Yerhen Shiver. Ano hindi ka mula sa Green Pirates? Gulat na sambit ni Shadow Captain, hoy bata, may gusto akong itanong ngayon sa iyo. Ang Spectre Crystal ay tanyag sa pagpapalakas ng kapangyarihan ng espiritu, pero itong mga bagay na ito, ay mga eksklosibong pruweba sa pagkakakilanlan ng mga membro ng Pyrrhus clan lamang, kung hindi ka nila membro, bakit mayroong ka ng mga Spectre Crystal? At paanong hindi nagiging kurap ang iyong espiritu? Sambit ni Chang Heo, napulot ko lang ito, sambit ni Jae-hwan. Ano ang nangyari sa mga may-ari ng Spectre Crystal? Tanong ni Chang Heo. Patay na sila tugon ni Jae-hwan, patay na sila. Sino ba ang mga ngahas na sakta ng membro ng isa sa 5 pinakamataas na clan sa Great Land? Sambit ni Jahir. Pinatay ko sila, sambit ni Jae-hwan, ano? Gulat na tugon ni Jahir. Huwag ka nang magulat Kapitan Jahir, may rason siguro si Jae-hwan upang gawin iyon. Tugon ni Commander Yerhen Shiver, sila ang nagsimula ng away, at gusto nilang kunin ang mga sungay na dala ko, kaya naman napilitan akong makipaglaban sa kanila. Paliwanag ni Jae-hwan, ang clan ng grupo ng Pyrrhus ay mga sakam sa mga materyal, kaya siguro ganun ang nangyari. Pag-iisip ni Yerhen Shiver, Ginoong Jae-hwan, pwede bang sabihin mo sa akin ang mga nangyari pagkatapos mong dumating ka sa chaos? Sambit ni Yerhen Shiver.